Kris Aquino lumala ang mga sakit, tanging dasal na lamang ang kailangan ngayon. Umiyak nang umiyak ang Queen of All Media na si Kris Aquino nang matanggap ang resulta ng kanyang blood count test. Muling nagbigay ng update ang TV host actress tungkol sa kanyang health condition sa pamamagitan ng kanyang official Instagram account nitong isang araw. Ayon kay Kris, mula pa noong Thanksgiving Day, ay mahinang-mahina na ang kanyang katawan kaya humingi siya ng paumanhin kung hindi siya nakabati sa kanyang mga taga-suporta noong Pasko at Bagong Taon. Ibinalita rin ni Kris na meron na namang nagmamanifest na bagong autoimmune disease sa kanyang katawan, ang lupus. Kabilang sa mga sakit ni Kris ay ang Church-Strauss, EGPA at CREST syndrome. Bukod dito, unti-unti na ring lumalabas sa kanya ang mga symptoms ng SLE o ang systemic lupus erythematosus, ang sinasabing most common form ng lupus. Bukod sa humina ang kanyang katawan, nabawasan din ang kanyang timbang kasabay ng kawalan ng gana sa pagkain. Pero sabi ni Kris, hindi pa rin siya susuko at itutuloy niya ang laban. Sa kanyang IG, nagpost ng 3 video kung saan mapapanood ang mga ginawang test at treatment para sa kanyang active rare autoimmune diseases. Pero sa kabila nga ng kanyang lumalalang kondisyon, kapit na kapit pa rin si Kris sa kanyang pananampalataya at paniniwala na gagaling siya. Bumuhos muli sa social media ang suporta at inspiring message para kay Kris at halos lahat ay nangakong ipagdarasal ang kanyang paggaling. Samantala narito naman ang komento ng batikang manunulat at showbiz reporter na si Christy Permin sa kalagayan at pinagdaraanan ngayon ni Kris Aquino. Okay, eto na. Nung nakaraan linggo po, si Neneng Putot Gansoli ay nag-text sa akin. Nanay, hindi po ito kumpirmado, pero ang mga kwento po dito sa Amerika, pumanaw na po si Kris Aquino. Hindi ko yan binasa. Hindi ko binasa yan. Dahil ang sabi rin naman ni Neneng Putot Gansoli, wag niyo munang basahin kasi hindi po kumpirmado, pero yan po ang kwentuhan dito sa LA, sabi niya. Pero meron daw pong panibagong nangyayari sa kalusugan ni Kris Aquino. Yun ay hindi ko binasa, hindi natin inopen up yan sa publiko. Pero ngayon, si Kris mismo ang naglabas sa kanyang IG ng kung ano ang nagaganap sa kanyang, di ba, kalusugan. Bumagsak na naman daw ang kanyang timbang. Romel, dagdagan mo yung impormasyon. Bumagsak ang timbang, tapos eto na, nade-develop na hindi ba natin, pinag-uusapan na yung sakit dati na yung lupus, nakikitaan na rin siya. Kaya alam mo na, may mga senyales daw ng lupus. May mga senyales na. Sa kidney yun, pag lupus sa kidney. Yun yun. Diba, pag mga ganong karamdaman na, di ba, alam naman natin, di ba, na yung presidente natin, di ba, yan ang ng kinasawi, ang sakit na yan, na nakakatakot, na sana malampasan ito ni Kris Aquino. Kasi na, yung mga picture niya sa IG niya, may mga lumang picture na hinahalo-halo, kasi andun pa sila, di ba, sila Kim, sila... Pero napakapayat na niya. Sobrang payat. Yung question po tungkol sa kakayanin ba ni Kris yung gastusin, wala pong question yon. Kayang-kaya po niya yan na iraos. Baka sobra pa sa sapat ang kanyang pera. Pero yun nga po, yung kanyang kalagayan, na umihiling siya talaga ng marubdob na panalangin. Oo. Diba? Pero sana lang, lalaban daw siya, ganon. Pero sana lang, iwasan yung mga kakapag-trigger ng kanyang, alam mo naman, di ba, yung stress talaga matindi. Eto, sabi ni John, papanaw si Kris Aquino nang hindi malalaman ng buong bayan. Siyempre, nandoon si BG Mark. Kung totoo yun, noon pa lumabas yan. Parang PRO, ang tingin ng mga kababayan natin. Oo. Panalangin para kay Kris Aquino. Pero habang ipinapanalangin natin, sana gawin din niya ang nararapat na para sa kanya. Tama na muna ang paghahanas at kung ano-anong kwento. Tama na muna yon, di ba? At etong sabi ni Obet Sapin, magandang hapon daw sa ating dalawa. Wish pa rin po namin na magkaroon ng milagro para kay Kris Aquino. Sana po mahanap pa rin ang solusyon para sa agarang paggaling niya. Kahit madalas nayayamot tayo sa mga hanas niya, isipin na lang po natin na nagbigay rin naman siya ng ingay at saya sa mundo ng showbiz. Siguro po kaya active pa rin siya sa social media, yun na lang ang pinaka-outlet niya para makaiwas sa sobrang bagot at stress dulot ng sakit niya. Sa kalagayan niya ngayon, remember, we should not gloat over the misfortune of others. Tama yan. Oo,
wala pong tao na magkakagusto ng hindi maganda para sa kanyang kapwa. At sa bawat kalungkutan o pagkawala ng ating kapwa, kalahati ng puso natin ang kasama. Di ba? Kaya hindi po tama na talagang ipagsaya natin ang mga ganyan. Thank you, Obet Sapin. Okay.